Kabanata 6-10. Nang lumabas siya ng Hongshan College, si Tang Wulan ay puno ng hindi masayang ekspresyon. Lumaki siya at hindi nanlulumo sa lahat ng naranasan niya ngayon. Siya ay lumaki sa isang napaka-ordinaryong pamilyang sibilyan, ngunit ang pamilya ay maayos, ang kanyang mga magulang ay napakamapagmahal, at siya ay napakamapagmahal. Kahit nagkakamali siya, nagtuturo pa rin siya. Ngunit ngayon sa akademya, naramdaman niya sa unang pagkakataon kung ano ang hirap. Dahil si Wan ay Lan Yingkao, tinanggihan siya ng kanyang mga kaklase, at maging ang guro ay hindi naging masigasig sa kanya. Sa pag-uuto sa mga mag-aaral na magnilay-nilay sa hapon, ang guro ay nanatili rito ng kaunti. Ganoon na ba talaga kalala ang espiritu ko? Ang kalungkutan sa mukha ni Tang Wulan ay unti-unting naging matigas ang ulo. Kahit na hindi maganda ang aking espiritu, dapat akong maging isang mahusay na spirit master. Sabi ni tatay, ang tagumpay ay 99% na pagsisikap at 1% na talento. Ang aking espiritu ay hindi sapat, kaya't magsisikap ako. Siya ay likas na masayahin, at naisip niya ito sa kanyang puso, at ang depresyon ng araw ay natural na nalutas. Pero bakit nagugutom na naman ako? Hinaplos ni Tang Wulan ang kanyang tiyan na medyo nalilito. Ang buhay ng pag-aaral ng akademya ay may kasamang tanghalian, at walang limitasyon. Ang mga mag-aaral sa Soul Master Class ay mas mahusay din kaysa sa mga ordinaryong estudyante sa mga tuntunin ng pagkain. Si Tang Wulan ay kumain ng marami, kaya't agad niyang nakuha ang palayaw na isang rice bucket. Siya ay napakarami, halos kalahati ng kabuuan ng iba pang dosenang mga kaklase. Lumalampas sa gana ng isang may sapat na gulang. Hindi man maliit ang gana niya noon, hindi siya gaanong nakakain. Tsaka kaninang hapon lang, at gutom na naman ako. Umuwi ka na at hanapin mo kung may masarap. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan nang maisipan niyang kumain. Habang naglalakad siya, may isang maliit na figure sa gilid ng kalsada ang biglang nakakuha ng atensyon niya. Bagamat ang araw sa hapon ay hindi kasing saganang tanghali, ang panahon ngayon ay napakaganda kaya't ang araw ay magdudulot pa rin ng init sa katawan. Ang nakaakit kay Tang Wulan ay isang dampi ng pilak sa araw. May isang maliit na batang babae na nakasquat sa gilid ng kalsada, na mukhang mas maliit ng kaunti kaysa sa kanya, ngunit siya ay may maikling pilak na buhok, at ang araw ay sumisikat sa kanyang pambihirang kulay ng buhok, na natural na sumasalamin sa liwanag. Parang may humihila sa isa't isa sa dilim, tumangala sa kanya ang batang babae, marumi ang mukha, dagdag pa ang mga basag na damit, para siyang maliit na pulubi. Gayunpaman, bukod sa maikling pilak na buhok, mayroon din siyang pares ng mga natatanging mata. Ang kanyang mga mata ay malaki, at ang mga pupil ay parang dalawang malinaw na amethyst. Kahit na may ilang distansya sa pagitan nila, tila nakikita ni Tang Wulan ang kanyang refleksyon sa kanyang mga mag-aaral. Ang mahabang pilikmata ay natural na kumukulot. Napakaganda ng sariling mga mata ni Tang Wulan, at natural na magkakaroon siya ng magandang impresyon sa kanyang mga kasamahan na may malalaking mata. Huminto siya sa subconsciously. Sa kanyang mga mata na magkaharap, ang maliit na batang babae ay hindi umiwas sa kanyang tingin, lamang ng kaunting pagkagulat sa kanyang magandang malalaking mata. Bata, nasaan ang iyong magulang? Sa sandaling ito, ilang mga kabataang lalaki na nagtatampo ay naakit din sa pilak na buhok, at lumapit sa maliit na batang babae. Hindi sila pinansin ng batang babae at muling ibinaba ang ulo. Nagkatinginan ng ilang kabataan, at ang isa sa kanila ay nagsabi, ang pilak na buhok na ito ay talagang bihira. Marahil ito ay isang dayuhan mula sa dalawang iba pang mga kontinente. Tinatayang ang underground black market ay magugustuhan siya ng husto, at ang kanyang mga mata ay kulay ube. Ang mga mata ng iba pang mga kabataan ay biglang nagpakita ng kasakiman, at sila ay tumanggaw sa isa't isa. Ang binata na nagsalita noon ay tumingkayad at nagsabi, "Hoy, little sister. Nasaan ang iyong pamilya?" Ibinaba ng batang babae ang kanyang ulo, umiling, ngunit walang sinabi. Ngumiti ang binata at sinabing, "Nagugutom ka ba? Isasama ka ni kuya kumain ng masasarap na pagkain, paano?" Ang maliit na batang babae ay umiling muli, sa pagkakataong ito ay naging mas matigas. Kinindatan ng binata ang kanyang kasama, at nang iabot niya ang kanyang kamay, hinawakan niya ang braso ng batang babae at hinayla siya pababa sa lupa. Pinalibutan siya ng ibang tao para harangan ang tanawin sa labas. Sa bulalas ng maliit na batang babae, binuhat siya ng binata sa kanyang mga balikat. "Anong ginagawa mo?" Sa sandaling ito, isang parang bata na galit ang tumunog, na ikinatakot ng ilang kabataan. Nang lingunin nila, hindi nila maiwasang ipakita ang kanilang kahihiyan. Ang tumayo para labanan ang kawalan ng katarungan ay talagang istorbo, isang maliit na batang lalaki na hindi kasing tangkad ng kanilang baywang ngunit napakaganda. Isang binata sa likuran ang nagpakita ng masungit na tingin sa kanyang mga mata, at sinipa si Tang Wulan ng isang sipa, "Anak, manggahas kang maging maingay." Si Tang Wulan ay sinipa niya ng paulit-ulit, nahulog ng higit sa 2 metro, at biglang nahulog sa isang nahihiya na mukha. "Masama kayong mga tao." Gamulong siya sa lupa at agad na bumangon muli, sumugod sa mga kabataan, nakaharang sa kanilang daan. Bakas sa mukha ng binata na karga-karga ang maliit na babae. Ang kilusan dito ay nakakuha ng atensyon ng ilang dumadaan. Tutal, nasa kalye.
Gamit ang kanyang pulso, isang sandang na may malamig na liwanag ang umabot sa palad ng kanyang kamay, at iminuwestro niya si Tang Wulan, umalis ka kung ayaw mong mamatay. Tinitigan siya ni Tang Wulan ng matigas, at galit na sinabi, ang masasamang tao ay hindi magwawakas ng maayos. Ako ay isang soul master, kaya hindi ako natatakot sa iyo. Hinayaan mo siya. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, ang mapusyaw na asul na halo ay kumikislap, ang asul na pilak na damo ay lumabas na mula sa kanyang palad, at isang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya ay naglalabas din. Ano ang magagawa ng ikatlong antas na kapangyarihan ng espiritu? Ito ay hindi hihigit sa isang maliit na mas malakas kaysa sa mga kapantay, nang walang suporta ng mga espiritu at mga singsing ng espiritu, si Wan ay malayo sa magagawang makipaglaban. Ito rin ang dahilan kung bakit kinakailangang linangin hanggang sa ikasampung antas ng kapangyarihan ng espiritu upang makapasok sa kaharian ng Panginoon ng espiritu mula sa pinakamababang espiritong tao. Nanatili sandali ang binata, at hinayla siya ng kasama. Kung ordinaryong bata lang, kahit anong gawin nila, basta tinakpan lang nila ng maayos, walang mangyayari. Gayunpaman, iba ang isang bata na may kapangyarihang espiritu. Ang mga batang ito ay espesyal na naitala ng opisyal na pagpupulong, at nakarehistro pa sa Lingling Pagoda. Kung may mangyari sa isang bata na tulad nito, tiyak na magsisikap ang federal na pamahalaan upang mahanap ang dahilan, at iyon ay magiging isang malaking problema. Tsaka marami na silang nakita dito. Malas. Ang ulong binata ay sumangot ng ayaw, ipinatong ang batang babae sa kanyang mga balikat, at mabilis na tumakbo palayo kasama ang ilang mga kasama. Ang maliit na batang babae ay sumuray-suray at naupo sa lupa, si Tang Wulan ay nagmadaling lumapit at lumuhad sa tabi niya, huwag kang matakot, ako ay lalaki, paprotektahan kita. Ang maliit na batang babae ay tumangala sa kanya, papalapit, ang kanyang malalaking lilang mga mata ay mukhang mas maganda, at isang layer ng ambon ang lumitaw sa kanyang mga pupil. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Ang mga masasamang tao ay itinaboy ko. Ang pangalan ko ay Tang Wulan, ano ang iyong pangalan? Nanatili sandali ang batang babae, at sa wakas ay sinabi sa unang pagkakataon, ang pangalan ko ay Nier. Nar, ang ganda ng pangalan, at ang ganda din ng boses mo. Tinulungan siyang tumayo ni Tang Wulan. Napayuko si Nar at walang sinabi. Nasaan ang iyong ama at ina? Saan ang iyong tahanan? Tanong ni Tang Wulan. Umiling si Nier. Kuko. Biglang umalangaw-ngaw ang kakaibang boses. Nagmamadaling ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang tiyan, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang tunog na ito ay hindi nag-iisa. Bagamat may maraming alikabok sa maliit na mukha ni Nar na nakayuko, nakikita pa rin niya ang bahagyang pamumula. Gutom ka na ba? Kung hindi mo mahanap ang tatay o nanay mo, ibabalik kita sa bahay ko. Ang sarap ng luto ng nanay ko. Sabi ni Tang Wulan habang hawak niya ang kamay ni Nar. Naglakad sa direksyon ng sariling tahanan. Itinaas ni Nar ang ulo at tumingin sa kanya. Mula sa direksyon niya, profile niya lang ang makikita. Kulay pink at malambing ang kanyang mukha, dahil sa alitan sa mga kabataan kanina, may haplos na pamumula sa kanyang mukha, malalaking itim na mata, mahahaba ang pilik mata, at sa itsura, hindi niya maiwasang mapatingin ng kaunti. Mom, bumalik na ako. Sumigaw si Tang Wulan sa labas bago pumasok sa pinto. Anak, tumahimik ka, huwag mong istorbohin ang mga kapitbahay. Medyo inis ang tunog nilang Yu, at bumukas ang pinto. Paano kung pumasok sa paaralan ngayon? Ha, paano mo ito nadumihan? Nakasimangot silang Yu habang nakatingin sa maalikabok na anak, at pagkatapos ay nakita niyang hawak ni Nar ang kamay ni Tang Wulan. Mom, may nakilala akong masamang tao. Paaralan ngayon. Ha, paano mo ito nadumihan? Nakasimangot silang Yu habang nakatingin sa maalikabok na anak, at pagkatapos ay nakita niyang hawak ni Nar ang kamay ni Tang Wulan. Mom, may nakilala akong masamang tao. Malinaw na sinabi ni Tang Wulan ang kanyang nakasalubong. Matapos makinig sa kanyang mga salita, ang ekspresyon nilang Yu ay nagbago ng gusto, at hinayla niya siya papasok sa silid. Si Nar ay hinayla ni Tang Wulan at natural na sabay na pumasok sa silid. Yu boy, alam mo ba kung gaano ito delikado? Paano mo? Ang paghinga nilang Yu ay halatang medyo maikli, at naunawaan niya na ang mga kabataan sa mga lansangan ng sibilyan na lugar ay maaaring gumawa ng anuman. Ang sabi ni Tang Wulan ay lumaban, ngunit ang sabi ng aking ama, ang isang tao ay dapat maging matapang at matapang upang labanan ang mga masasamang tao. Ikaw. Tiningnan nilang Yu ang katigasan ng ulo sa malalaking mata ng kanyang anak, at hindi na siya makapagsalita ng anumang sisihin. Mali ba siya? Siyempre hindi. Ginawa niya ito ng tama, ngunit bilang isang ina, mas nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Nakangiting yumuko si Tang Wulan at niyakap ang binti ng kanyang ina, Nay, huwag kang magalit. Gutom na si Nar, at gutom na rin ako. Pwede mo ba kaming ipaghanda ng masarap? Para sa cute at magandang ugali na anak na ito, talagang walang galit silang Yu. She shook her headlessly, squat down and looked at Nar, who had never spoken. Anak, Nar ba ang pangalan mo? Ang tatay mo. Nasaan si Mama? Gaya ng dati, umiling lang si Nar, pero walang sinabi. Ang isang mabait na ina lamang ang makapagtuturo sa isang mabait na anak,
sabi nilang Yu, bueno, tingnan mo kayong dalawa na marurumi. Una, lalaban ko kayo at magpapalit ng damit. Ang mga bata na 5 o 6 na taong gulang ay natural na walang pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae. Dinala nilang Yu ang 2 maliit na mud monkey-like na bata sa banyo at hinugasan sila. Nang tanungin ni Tang Wulan ang kanyang ina kung bakit iba si Nair sa kanyang sarili, silang Yu ay tumawa lang at hindi sumagot, ngunit si Nair ay nagtago sa likod nilang Yu na nahihiya. Wow, Nair, ang ganda-ganda mo. Nakaupo sa hapagkainan, inilagay ni Tang Wulan ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at tumingin kay Nair, na nakaupo sa tabi niya sa kanyang damit. Si Tang Wulan ay kalahating ulo na mas matangkad kaysa kay Nair, at ang kanyang damit ay mukhang maluwag kay Nair. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa kagandahan ni Nair. Ang kanyang balat ay mas maputi kaysa kay Tang Wulan, at ang kanyang balat ay kulay rosas at malambot, na parabang kaya niyang pigain ng tubig na may banayad na kurot. Dahil kaka-shower ko lang, bumungad sa katawan ko ang sariwang malabong halimuyak, at ang pink na makeup ko ay parang porcelain doll. Tumangala si Nair sa kanya, pero hindi pa rin nagsasalita, parang ayaw niyang magsalita. Bago dumating ang oras ng hapunan, nagdala silang Yu ng 2 plato ng biskwit at 2 baso ng gatas sa 2 gutom na bata. Hindi man lang titingin kay Nair na hindi mahilig magsalita, pero kumain siya ng walang labo, at mabilis siyang kumain, at maya-maya, nilinis niya ang mga biskwit at gatas na nasa harapan niya. Bagamat gutom din si Tang Wulan, halatang mas curious siya kay Nair kaysa sa gutom. Nang hindi malay ni Nair ang kanyang tingin sa kanyang biskwit, napagtanto niyang kumain si Nair ng kanyang sariling biskwit. Ibahagi, nandito ka na pala. Galit na itinulak ni Tang Wulan ang kanyang biskwit sa harap ni Nair. Tumingin si Nair sa kanya, ngunit umiling. Ayos lang, makakain ka na. Nakakakain ako ng marami sa tanghali. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Nag-alinlangan si Nair, ngunit halata na ang tukso ng cookies ay medyo malaki para sa kanya, at sa wakas ay nagsimula siyang kumain muli. Umupo din silang Yu, Nair, alam mo ba kung saan ka galing? O saan ka nakatira? Umiling si Nair. Nagtanong muli silang Yu, kung gayon, alam mo ba ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng iyong pamilya? Ayos lang ang lahat. Umiling pa si Nair. Sinabi nilang Yu, kung gayon, ilang taon ka na? Sa wakas ay nagsalita si Nair sa pagkakataong ito, 5.5 taong gulang. Wow, kung gayon ako ang kapatid. Mas matanda ako sa iyo, at ako ay 6 na taong gulang. Masayang sabi ni Tang Wulan. Inis na tumingin sa kanya silang Yu, mamaya, dinala ng nanay ko si Nair para i-check sa administrator kung mahahanap niya ang pamilya niya. Masunurin ka sa bahay, narinig mo ba? Oh. Masunurang tumanggaw si Tang Wulan, ngunit tumingin kay Nair, hindi alam kung bakit, ngunit nakaramdam ng kaunting pag-aatubili sa kanyang puso. Siguro dahil sa sobrang ganda niya. Inilabas ni Lang Yu si Nair, pero bihira pa ring magsalita si Nair, sinundan lang siya. Bumalik si Tang Wulan sa kanyang silid, iniisip ang itinuro ng guro ngayon, at nagpas siyang magnilay. Umupo ng cross-legged, mahinahon. Upang magnilay, kailangan mo munang maging tahimik, pakiramdam ang iyong sarili, at pakiramdam ang kalikasan. Ito ang unang hakbang. Si Tang Wulan ay walang nakakaabala sa kanyang isipan, at sa lalong madaling panahon ang buong tao ay tumahimik. Tahimik na naramdaman ni Consciousness ang kanyang Blue-Silver Grass Martial Spirit, at naramdaman ang espiritong kapangyarihan na hindi malakas ngunit talagang umiiral. Para sa paunang pagmumuni-muni, ang hakbang na ito lamang ay sapat na. Unawain ang iyong sariling martial soul at soul power, at panatilihin ang iyong sariling espiritu sa malapit na pakikipag-ugnayan sa kanila. Matapos magawa ang hakbang na ito, ang tunay na pagninilay ay maaaring ipagpatuloy. Sa kanyang isip, marahang umindayog si Lan Yingkao, at biglang naramdaman ni Tang Wulan na tila may naramdaman siya mula sa mundo ni Lan Yingkao. Ito ay napakahina, ngunit malakas. Nakalubog sa mundo ng asul na pilak na damo, si Tang Wulan ay tila nakarinig ng maraming boses. Ang mga boses na ito ay maayos at mahina, ngunit nasa lahat ng dako. Ang malambot na asul na pilak na damo, ngunit may matibay na sigla, sila ang pinakamalaking bilang ng mga halaman sa mainland, at sila ay umiral ng matatag sa libu-libong taon. Makapangyarihan bilang isang kaluluwang hayop, ito ay nasa bingit ng pagkalipol, ngunit ang asul na pilak na damo ay sumasakop pa rin sa lupa tulad ng ginawa nito 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa mahinang pagliliwanag, malabo na naramdaman ni Tang Wulan na may ilang maliliit na buhay sa hangin na tahimik na bumubuhos sa kanyang katawan, na sama-sama sa kanyang napakahina na kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pagsasama na ito ay hindi mabilis, at walang gaanong dami. Ngunit ramdam niya na unti-unting tumataas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa pagsasanib na ito. Kahit paunti-unti lang itong tumataas, napaka-stable at tuloy-tuloy. Hindi ko alam kung gaano katagal, natural na nagising si Tang Wulan mula sa meditation state, at may nakakapreskong pakiramdam sa buong katawan niya, na parang napapalibutan siya ng hindi mabilang na asul na pilak na damo. Gayunpaman, mabilis siyang nabigla, dahil nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa hindi kalayuan sa kanyang harapan sa isang sulyap. Dad, bakit ang aga mo bumalik? Napatingin si Tang Wulan kay Tang Queen nang may pagtataka. Ngumiti si Tang Queenan at sinabing, gabi na, dumidilim na.
Natuto ka na bang magnilay? Mukhang maganda ang pagtuturo sa Red Mountain College. Tuwang-tuwang sinabi ni Tang Wulan, oo. Mukhang kaya ko na. Itay, naramdaman ko na lang na may maliit na bagay na isinama sa aking katawan, at pagkatapos ay tumataas ang aking espiritong kapangyarihan. Ito ay itinuturing na isang pag-aaral na magnilay. Nagulat si Tang Qinan, ngunit natutunan niya ang pagmumuni-muni sa loob lamang ng isang araw. Ang estadong sinabi ng aking anak ay ang pinakatamang karanasan sa pagninilay. Ito ay hindi lamang kasing simple ng pagtuturo ng maayos. Sa simula, ako. Oo, natutunan mo na. Mukhang ang galing ng anak ko. Si Tang Qinan ay hindi naging maramo para purihin ang kanyang anak. Sa kanyang opinyon, ang paglaki ng isang bata ay dapat na sinamahan ng papuri. Para sa mga bata, ang pagtitiwala ay higit na mahalaga kaysa sa iba pang mga bagay. Hindi napigilan ni Tang Wulan na maging bahagyang ipagmalaki na pinuri siya ng kanyang ama, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, naging seryoso ang mukha ni Tang Qinan. Anak, may itatanong ako sa iyo. Bihirang makita ni Tang Wulan ang kanyang ama na napakaseryoso, at bigla siyang huminto. Ano ba, ama? Wala akong ginawang masama. Ang lalaking sinabi mo ay dapat matapang at matapang na labanan ng mga masasamang tao. At saka, ngayon sa paaralan, lahat sila ay pinagtatawanan ng aking asul na pilak na damo, hindi ako nakipag-away sa kanila. Napakagaling ko. Sinabi ni Tang Ziren, tama ang pagiging matapang, ngunit ang katapangan ay kailangang kasama ng karunungan. Kapag alam mong imposibleng iligtas ang mga tao mula sa mga taong iyon nang ligtas, dapat kang humingi ng tulong sa halip na magmadali sa iyong sarili. Kung hindi, kung ipakita mo ang iyong martial spirit upang takutin sila, ikaw mismo ay nasa panganib. Ito ay hindi matapang, ngunit walang ingat. Seryoso itong pinag-isipan ni Tang Wulan, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, Tatay, nagkamali ako. Muling lumitaw ang ngiti ni Tang Qinan. Basta inamin ng anak niya ang pagkakamali niya, batid niya talaga ang pagkakamali. Ang tao ay hindi gagawa ng parehong pagkakamali. Oo. Tumango si Tang Wulan. Ngumiti si Tang Ziren at sinabing, okay, pag-usapan natin ang susunod na tanong. Nagulat na sabi ni Tang Wulan, may tanong pa ba? Ngumuso si Tang Qinan, syempre. 6 na taong gulang ka pa lang, at magdadala ka ng babae pa uwi, paano mo ito makukuha paglaki mo? At isa rin itong bayani para iligtas ang Estados Unidos. Kaya mo. Naalala ni Tang Wulan ang tungkol kay Nair at nagmamadaling sinabi, Tatay, nakahanap na ba ng bahay si Nair? Napakaganda niya. Umiling si Tang Qinan at sinabing, dinala siya ng iyong ina sa administrator upang suriin, ngunit hindi niya nakita ang kanyang pagpaparehistro. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Tang Ziren, sabihin mo kay tatay, ano ang dapat mong gawin? Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabing, Tatay, bakit hindi natin siya papasukin sa bahay natin, okay? Nakangiting tumingin sa kanya si Tang Ziren, sa bahay namin. Hindi kayang alagaan ni nanay at tatay ang dalawang bata. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, kaya ko siyang alagaan. Kaya ko siyang alagaan pagkatapos ng klase. Ngumiti si Tang Ziren at sinabing, sige, kain muna tayo. Pagdating niya sa sala, nagulat si Tang Wulan nang makitang nakaupo na si Nair sa hapagkainan, mukhang nakalulugod pa rin sa mata na may mababang kilay. Nair! Sumigaw si Tang Wulan at tumabi sa kanya, natural na hawak ang kanyang puting malambot na kamay. Sinabi nilang Yu, hindi ko mahanap ang record ng batang ito, kaya maaari ko lang itong ipadala sa orphanage. Hindi. Nay, itago mo si Nair. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga braso at tumayo sa harap ni Nair. Huwag mo siyang ipadala sa orphanage. Iiwan mo ba siya? Big deal, mas kaunti ang kakainin ko sa hinaharap. Itinaas ni Nair ang kanyang ulo at tinitigan si Tang Wulan sa harap niya ng walang laman. Hindi matangkad ang maliit na katawan nito, ngunit nang makitang binabantayan niya ang sarili, namula ang mga mata ni Nair ng walang malay. Sinabi nilang Yu, Lin, hindi mo basta-basta maaasikaso ang iba. Kailangan mong tanungin si Nair kung payag siyang manatili sa aming bahay o pumunta sa ampunan. Agad namang lumingon si Tang Wulan at tumingin kay Nair, Nair, dito ka sa bahay ko. Masarap magluto ang nanay ko, at napakasarap din ng tatay ko. Maari mo akong tumira. Paprotektahan kita. Noon pa man, gusto ko nang magkaroon ng nakababatang kapatid na babae, mananatili ka ba at maging nakababatang kapatid ko, okay? Oo. Aktibong tumanggo si Nair sa pagkakataong ito. Oy, mahusay, mayroon akong isang nakababatang kapatid na babae. Biglang tuwang-tuwa si Tang Wulan. Napatunayan ng mga katotohanan na ang gana ng bata ay wala sa kanyang kontrol. Bagamat nagluto ng dagdag na pagkain ngayon silang Yu, nabigo pa rin siyang masiyahan ang dalawang malaking gana. Oo, dalawa. Hindi lamang tumaas ng husto ang gana ni Tang Wulan, ang mukhang maliit na katawan ni Nair ay tila isang napakalalim na hukay, at ang kanyang gana ay hindi gaanong mababa kaysa kay Tang Wulan. Kinain pa ng dalawa ang Lang Yu para sa Tang Qinan upang maghanda ng tanghalian para sa susunod na araw sa trabaho, na tila medyo kulang sa pagkain. Dalawa lang ang kwarto sa bahay, kaya nananatili si Nair, kaya natural lang nakasama niya si Tang Wulan.
Si Tangquinan, Tangwulan at ang kanyang anak ay nagtayo ng isa pang kama sa silid na may mga tabla na gawa sa kahoy. Tila pagod na pagod si Nar at hindi nagtagal ay nakatulog. "Tai, nagmuni-muni ako." Si Tangwulan ay lubos na nasisiyahan sa pakiramdam na dulot ng pagmumuni-muni, at hindi makapaghintay na bumalik sa pakiramdam na iyon. Nais niyang maging isang Soul Master at maging makapangyarihan. Ngayon ay may isa pa siyang dahilan para protektahan ang kapatid niya. Sandali lang. Pinigilan ni Tangquin si Tangwulan. "Ano pong problema, tatay?" Tinapik ni Tangquin ang upuan sa tabi niya. "Halika, maupo ka, may pag-uusapan si tatay sa iyo." "Oh." Lumapit si Tangwulan sa kanyang ama at umupo, tinitingnan ang kanyang mukha na may pagkalito. Sinabi ni Tang Ziren, "Anak, pipiliin mong maging isang Soul Master. Susuportahan ka ni tatay. Pero sabi ni tatay na maraming paghihirap ang kailangan mong harapin. Hindi lang ito natututo, kundi pati na rin ang ating pamilya. Sa tuwing ang isang Soul Master ay naglilinang sa isang integer na antas na 10, kailangan niya ng Soul Ring upang makumplito ang isang pambihirang tagumpay. Noong unang panahon, ang Soul Ring ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pangangaso ng mga Soul Beast. Ngunit pagkatapos ng 10,000 taon ng pagsasaliksik, napag-alaman na ang Soul Spirit ay higit pa sa Soul Ring. Sa mga bentahe, ang mga espiritu na may mas mataas na ranggo at mas mataas ay maaaring gawin ng mano-mano at maaaring gawin ng mano-mano. Sa espiritual na pag-iral ng mga espiritong hayop, ang mga espiritu ng iba't ibang antas ay maaaring magbigay sa mga Panginoon ng espiritu ng isa o higit pang mga singsing ng espiritu, at bilang mga ordinaryong tao, mayroon lamang isang paraan upang makakuha ng mga kaluluwa, at iyon ay ang bilhin sila mula sa Spirit Spreading Pagoda. Walang kakayahan si Daddy, at maliit lang ang sweldo. Okay lang napakainin ang pamilya natin. Ngayong mas marami na ang Nar, makikita mo na ang gana ninyong dalawang maliliit na lalaki. Kaya, kapag ang spirit power mo ay nalilinang sa ika-10 antas, tatay mahirap mag-ipon ng pera para makabili ka ng random na kaluluwa sa pinakamababang antas. Mayroong dalawang paraan upang makakuha ng mga espiritu mula sa Spirit Spreading Pagoda. Ang isa ay ang mga mag-aaral na partikular na mahusay sa martial arts at may mabilis na bilis sa paglilinang. Makukuha nila ang unang espiritu ng libre. Ngunit malinaw naman, ang iyong blue-silver grass ay walang libreng ganito. Opportunity. Kaya, mayroon lamang pangalawang paraan upang bumili. Sa pakikinig sa mga salita ng kanyang ama, hindi napigilan ni Tangwulan na mataranta. Hindi niya talaga naisip ang problemang ito dati, Ang isang Soul Master ay dapat magkaroon ng Soul Ring, na maaaring direktang dalhin ng isang Soul Beast, o makuha sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga kaluluwa. Ang mga kaluluwang hayop ay napakabihirang ngayon, at napakahirap makuha ang mga ito. Pagkatapos ay bumili lamang ng mga kaluluwa. Ang isang 6 na taong gulang na bata ay wala pa ring pakialam sa konsepto ng pera. Pero nasa harap niya na ang totoong problema. "Dad, ano ang dapat kong gawin?" Mapait na ngumiti si Tang Ziren, "Ito lang ang mga kakayahan ni tatay. Nitong mga nakaraang taon, nagsumikap ang tatay ko para tulungan kang makakuha ng kaunti. Ngunit kailangan mo rin ng sarili mong pagsusumikap. Naaalala mo ba ang iyong Tito Mantian? Tandaan mo, hindi ba siya pumunta sa bahay natin kanina?" Si Tangwulan ay may imahe ng isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may medyo mabangis na hitsura. Sinabi ni Tang Ziren, "Ang iyong Tio Mantian ay isang mahusay na manloloko." Sinabi sa kanya ng tatay ang tungkol sa sitwasyon ng aming pamilya, at sinabi niya na maaari kanyang bigyan ng pagkakataon na maging isang apprentice. 2 oras sa isang araw, ang unang 3 buwan ay nag-aaral. Pagkatapos ng 3 buwan, kung maaari kang magpanday ng isang bagay na simple, maaari ka ring kumita ng kaunti. Nagliwanag ang mga mata ni Tangwulan, "Gusto ko si tatay, kailan ako magsisimula?" Tiningnan siya ni Tangquina ng malalim at sinabing, "Ang pagpanday ay isang napakahirap na trabaho, kaya mo ba talaga?" Tumango si Tangwulan at nagsabi, "Kaya ko. Nag-iipon ako ng pera para bumili ng mga kaluluwa ng mag-isa." Ngumiti si Tangquinan, "Okay, pagkatapos ay subukan mo ito, kung sa tingin mo ay hindi mo kayang panindigan ito, huwag na tayong umalis." "Okay, Dad, saka ako magmumuni-muni." Bumalik si Tangwulan sa silid, ngunit isang patak ng likido ang nahulog sa balikat ni Tangquinan. Nilingon ni Tangquinan ang kanyang ulo upang tumingin, at sa likod niya ay ang kanyang asawa na may malamlam na mga mata. "Napakabata pa ni Wulan, bakit gusto mong maging ganito? Kumakain tayo ng matipid at dapat ay makapag-ipon tayo ng pera para sa kaluluwa." Nabulunan silang Yu, ngunit hindi niya sinuway ang kanyang asawa, ngunit itong second rate. Marahan na bamantong hininga si Tang Ziren, masyadong mahirap para sa Blue Silver Grass Martial Spirit na maging isang Soul Master. Ang forging ay isang craft. Bagamat bata pa si Lin Lin, ngunit ang bata ay may malakas na personalidad. Forging ay hindi lamang kayang magpanday ng metal, kundi pati na rin ang isang kasanayan. Ang proseso ng pagsasanay sa kanya. Kung siya ay talagang magpumilit, hindi lang siya magkakaroon ng paraan upang maghanap buhay, ngunit mapakinabangan din niya ang kanyang pagkatao kapag siya ay lumaki, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan upang mabuhay nang hindi siya mabubuhay kapag siya ay lumaki. Pinsala.
Alam mo rin ang ating sa mga pangyayari, natatakot ako na balang araw, tayo. Siyempre, kung makikilala si Linlin ni Mang Tian, mas mataas pa ang kanyang profesional na antas kaysa sa akin. Kinaumagahan, matapos magpaalam sa kanyang ina at kay Nier, masayang pumasok si Tang Wulan sa paaralan. Isang gabi ng pagmumuni-muni ang nagparamdam sa kanya ng higit at higit na intimate sa Blue Silver Grass martial spirit, kaya mayroon siyang isang espesyal na uri ng intimacy patungo sa Blue Silver Grass. Ang Soul Master class ay hindi natututo ng kaalaman ng Soul Master araw-araw, ngunit isang araw ng Soul Master knowledge at isang araw ng cultural classes. Ngayon ay ang turn ng klase ng kultura. Si Tang Wulan ay napakatalino, seryoso siyang nakikinig sa mga lektura, at pinuri ng guro sa cultural class. Ma, bakit mo ako sinundo? Nasaan si Nar? Nakita ni Tang Wulan silang Yu pagkaalis niya sa paaralan pagkatapos ng klase. May bakas ng pagkabalisa sa mga mata nilang Yu, at lumapit siya upang kunin ang kanyang anak. Ma, ibaba mo na ako dali, bata na ako, nakakahiyang ipakita sa mga kaklase ko. Tulak ng isang ngiti silang Yu, anak ko rin kayo. Ipinadala ka ni nanay kay Tiyo Mantian. Gusto mo ba talagang matutong magpanday? Tumango si Tang Wulan at sinabing, oo. Sinabi ni tatay na ang isang lalaki ay kailangang umasa sa sarili, at gusto kong kumita ng pera para makabili ng mga kaluluwa. Ibinaba nilang Yu ang kanyang anak at tumingkayad sa kanyang harapan at sinabing, anak, kung hindi mo kayang kumapit, huwag mo nang pilitin. Imposible talaga. Hahanap din si nanay ng trabaho para tulungan kang makaipon ng pera pambili ng mga kaluluwa. Hindi, gusto kong mag-ipon ng sarili kong pera. Matigas na sabi ni Tang Wulan. Pilit na pinigilan nilang Yu na hindi tumulo ang kanyang mga luha, at muling hinalikan ang kanyang anak sa mukha, okay, let's go. Ang Aulai City ay hindi malaki noong una, at hindi na kailangang sumakay ng anumang paraan ng transportasyon. Kinuha nilang Yu si Tang Wulan ng higit sa 20 minuto at dumating sa isang maliit na facade house. Ang labas ng facade room ay mukhang medyo sira-sira, at ang karatula ay nakalagay sa 5 salitang Mantian Studio. Nang makarating ako sa pintuan, isang metal na amoy ang bumungad sa aking mukha. Pinindot nilang Yu ang doorbell, at pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto, at lumabas doon ang isang medyo may edad na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay matangkad, maitim ang balat, at may brutal na mukha at balbas. Narito ang aking nakababatang kapatid na lalaki at babae. Ang kanyang boses ay mababa at malakas, at si Tang Wulan ay nakaramdam ng bahagyang pag-ungol sa kanyang mga tainga. Tito Mantian. Magalang niyang binati itong tiyuhin na ilang beses na siyang nakita. Oo. Tahimik na tumango si Mantian, at pagkatapos ay naisip si Langyo, ang aking nakababatang kapatid na lalaki at babae, bumalik muna tayo, at sunduin siya sa loob ng 2 oras. Kuya Mantian, troublemaker ka. Medyo nag-aatubili silang Yu na tumingin sa kanyang anak, ngunit nagngangalit pa rin siya para pigilan ang gusto niyang sabihin. Pumasok ka. Sinabi ni Mantian kay Tang Wulan. Oh. Kasunod ni Mang Tian sa studio, ang bulwagan ng studio ay magulo, at kung saan-saan nakalagay ang iba't ibang bahagi ng metal. Halos hindi na makilala ni Tang Wulan na marami sa mga bahaging ito ay kabilang sa Soul Guide Mecha. Tama ang mga bahagi. Hindi tumigil si Mantian, at nagpatuloy sa paglalakad papasok, at nagmamadali rin siyang makasabay. Ang facade dito ay hindi malaki, ngunit ang espasyo sa loob ay hindi maliit. Matapos dumaan sa isang koridor, dinala ni Mantian si Tang Wulan sa isang silid. May isang workbench sa silid, at hindi ito maabot ng kasalukuyang taas ni Tang Wulan. Huminto si Mantian, lumingon kay Tang Wulan, at nagsabi, alam mo ba kung ano ang forging? Walang laman na ipinilig ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Mahina na sinabi ni Mantian, sa totoo lang, hindi ko gustong kunin ka. Masyado ka pang bata para maging angkop para sa panday. Ngunit ang iyong ama ay nagpipilit na hayaan kang subukan. Kung sa tingin mo ay hindi ito gumagana pagkatapos subukan, pagkatapos ay umalis dito, ngunit huwag manatili dito. Naiiyak ako dito, unawain mo. Hindi ako iiyak, Tiyo Mantian. Tutol na sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Mantian, ito ang iyong gawain ngayon. Tinuro niya ang gilid. Sa lupa sa tabi nito, mayroong isang metal na platform na halos kalahating metro ang taas na may pabilog na bloke ng metal. Mayroong isang soul guide screen sa ibaba. Pinulot ni Mantian ang 2 maliliit na martilyo mula sa gilid at ibinigay kay Tang Wulan, nakita mo ba ang bilog na bloke ng metal? Gamitin ang pares ng martilyo para tumama ng 1,000 beses, 500 beses sa bawat gilid. Sapat lang. Bibilanggan lang ng counter ang lakas ng counter. Ito ay tungkol sa lakas na kailangan mong iangat ang martilyo at itama ito. Kapag tapos na ito, hindi mo na ito gagamitin, kung hindi mo ito gagamitin, hindi ko na ito gagamitin. Bukas. Pagkatapos magsalita, pinasok niya ang isang pares ng metal na martilyo sa mga kamay ni Tang Wulan, tumalikod at umalis. Ang hawakan ng metal martilyo ay halos isang talampakan ng haba, at ang ulo ng martilyo ay cylindrical, kalahating talampakan ng haba, na may cross-sectional na diameter na mga 10 sentimetro. Ang bawat hawakan ay tumitimbang ng halos 10 kilo.
Para sa isang bata na 6 na taong gulang pa lamang, ito ay isang makabuluhang timbang. Higit pa, kailangan ko itong kalugan at bugbugin. Mapait din si Tang Wulan nang makita niya ang martilyo, ngunit nang kunin niya ang pares ng martilyo kay Mang Tian, nagulat siya nang makitang ang pares ng martilyo ay tila hindi kasing bigat ng kanyang inaakala. Guang. Si Tio Man Tian ay mukhang mabangis, ngunit siya ay talagang mabait. May ngiti na naiintindihan ko sa mukha ni Tang Wulan, at binasag niya ang bilog na metal gamit ang martilyo gamit ang kanyang kanang kamay. Bang! Bumulaga sa kanya ang dagandong ng bakal. Ang screen ng gabay ng kaluluwa sa ibaba ay tila na-activate, at nang nailawan ang screen, isang numero 1 ang lumabas. Itinaas ang martilyo gamit ang kaliwang kamay at ibinagsak ito, bang! 2. Mukhang hindi masyadong mahirap. Itinaas ni Tang Wulan ang martilyo gamit ang magkabilang braso at sinimulan itong paluan. Bang, 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 bang. Ang tuloy-tuloy na paghampas ay nagpalundag sa mga numero sa screen. Ang martilyo ay tila hindi masyadong mabigat, hindi bababa sa Tang Wulan ay hindi nakakaramdam ng labis na karga. Ang isang pares ng martilyo ay patuloy na pumutok, at ang mga numero sa ibaba ay patuloy na tumaas. Nang tumama siya ng 100 beses, pinagpapawisan na siya, at pagkatapos ng 300 beses, nagsimulang sumakit ang kanyang mga braso. Ang tiyaga, sabi ni tatay, ang pagpupursage ay tagumpay. Sa pagtitiis sa sakit, patuloy na inalog ni Tang Wulan ang mga martilyo. 500 beses, ang hapdi sa wakas ay naging hapdi, ngunit siya ay nagpumilit pa rin ng husto, hindi niya hinayaang tumigil. Ang sakit ay lumakas, at ang mga braso ni Tang Wulan ay nagsimula ng mamula ng bahagya, ngunit siya ay nakatikom pa rin ang kanyang mga ngipin. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya na kailangan kong mag-aral at magpanday ng mabuti para magkapera at makabili ng mga kaluluwa. Pasayahin sina nanay at tatay, pero protektahan din si Nier. Pagkatapos ng 700 hampas, hindi na may angat ang mga braso, at ang bilis ng pag-indayog ng martilyo ay nabawasan din ng malaki. Ngunit nagngangalit pa rin siya at nagtiyaga, pawis na parang syrup. Nakadikit na sa kanyang katawan ang mga school uniform na inisyo ng academy, at patuloy na tumutulo ang pawis. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Tang Wulan ng pamamanhid sa kanyang vertebrae ng buntot, at ang kanyang buong katawan ay nanginig na parang electric shock. Ang orihinal na sakit ay talagang hamina ng kaunti. Muling gamaan ang martilyo na napakabigat na sa kamay niya. Bang, bang, bang. Nagpatuloy siya sa pagpalo, at ang sumunod na 300 hit ay tila hindi na ganoon kabigat. 1,000. Sa wakas ay tumalo ng numero sa posisyong hiniling ni Meng Tian. Ibinaba ni Tang Wulan ang mga martilyo at napabuntong hininga. Ramdam na ramdam niya ang sakit na hindi niya masabi sa kanyang palad, at sobrang sakit ng kanyang braso na parang hindi sa kanya. Bilang karagdagan, nagkaroon ng pakiramdam ng pampalamig. Ang pamamanhid mula sa tail vertebra ay kumakalat sa cervical spine. Pabalik-balik, hindi masabi pagkaalipin. Ang hindi niya makita ay ang malabong gintong mga linya ay patuloy na umaaligid sa kanyang gulugod kasabay ng kilati. Umabot ng 5 buong minuto bago siya nakahinga. Tito Man Tian, tapos na ako. Matagal na naghanap si Tang Wulan bago nakita si Man Tian na nakaupo doon sa isang silid, kinakalikot ang isang bahagi. Saglit na natigilan si Man Tian at napatingin sa relo sa kanyang pulso. Kalahating oras lang bago niya ibigay ang gawain kay Tang Wulan. Tapos ka na ba? Oo. Tumango si Tang Wulan. Nang makita ang pawisan niyang hitsura, hindi na nag-alinlangan pa si Man Tian, lagi niyang gustong magsalita ng may katotohanan. Tumayo, dinala si Tang Wulan sa naunang silid. 1,000, isang malaking numero ang lumitaw sa kanyang harapan, at ang instrumento ay si Meng Tian mismo ang nagtakda. Natural na imposible para sa isang 6 na taong gulang na bata na mandaya. Ngunit hindi pa rin ito kapani-paniwala. Ang dalawang martilyo, syempre, ay hindi mabigat sa kanya, ngunit ang mga ito ay hindi nangangahulugang guwang. Ang bawat martilyo ay tumitimbang ng 10 kilo. Ang isang normal na may sapat na gulang na lalaki, na nag-iisa ng gayong martilyo ng 1,000 beses, ay maaaring hindi maitaas ang kanyang mga braso ng mahina, at magiging mahirap na kumpletuhin ito sa loob ng kalahating oras. Pabayaan ang isang bata na 6 na taong gulang pa lamang. Ang pagsubok na ibinigay ni Mang Tian ay isang paraan lamang ng pagtanggi. Siya ay may magandang relasyon kay Tang Qinan, at hindi madaling tumanggi ng direkta, ngunit talagang ayaw niyang turuan ng isang 6 na taong gulang na bata na sa kanyang opinyon ay imposibleng matutong magpanday. Pero lahat ng nasa harap ko. Kunin mo ulit at ipakita mo sa akin, hindi ko sasabihing huminto, huwag kang tumigil. Mataimtim na sabi ni Mang Tian. Okay. Pinulot muli ni Tang Wulan ang martilyo at nagpahinga sandali, medyo hamina ang pananakit ng kanyang braso. Bang, 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 nahulog ito gamit ang isang martilyo, nang walang anumang kasanayan, nang walang puwersang humiram, tulad ng simple at direktang pagtama sa metal block. Sa karanasan ng pagpanday ni Mang Tian, natitiyak niyang sapat na ang lakas ng batang ito upang makontrol ang pares ng martilyo upang makumplito ang suntok sa ilang sulyap lamang. Ito ba ang maalamat na talento? End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.